Na mukhang bumagay naman sa ayos ng suot ko. Lumabas ako ng kwarto at naabutan kong mag-amang nagtatawanan. Mukhang hindi nila ako napansin kaya sinadya kong umubo sa harap nila na hindi ko naman ikinabigo. Napatingin sila sa direksyon ko. Hindi ako naglakas loob na tingnan ng lalaking yon. Imbes ay kinawayan ko na lamang ang mga anak ko. Come, malilate na tayo sa misa, I said, and so they immediately ran towards me, leaving their father sitting on the sofa. Why is he looking at me? Althea, malamang kasi nakikita ka niya. Please don't pressure yourself. Avoid him as much as possible. I have league my own thought. Malilate na tayo sa misa. Pagpaparinig ko bago tuluyang iginaya ang anak ko palabas ng mansyon. Malamang, saan sasakay ang mga anak ko? Malayo-layo rin ang simbahan galing dito. Mabuti sana kung dala-dala ko ang kotse ko para pwedeng iwanan na lang namin itong lalaking ito. Katulad nga ng ginusto ng mga anak ko, sumakay kaming apat sa kotse ng ama nila. Maaga kaming nakarating sa simbahan kaya wala pa masyadong tao. Umupo ako katabi ang kambal, habang sa kabila naman ito, kaya pinagitnaan namin ang kambal. Laking pasasalamat ko at komportable ako hanggang sa matapos ang homily ng pare. Tahimik lang ang mga anak ko sa tabi ko, habang nakikinig sa bawat sinasabi ng pare sa harap. Doon lang ako nagsimulang kabahan ng sabihin ng pare ang katagang, "Let us one another a sign of peace." "Peace be with you, Daddy! Pakis kami!" Peace be with you, mga anak. My body literally became stiff at that point. Yun pa yata ang unang beses na hindi ko nagustuhan ng parteng iyon. Kung hindi lang sana ako tinawag ng anak ko. "Mommy! Peace! Pakis kami!" Matt called me. I immediately learned to plant both of their cheeks and forehead a kiss. "Peace be with you, babies. I love you." I smiled before I finally went back to my position earlier. "What about Daddy po? Hindi po kayo peace?" Precisely. We're not in a good relationship to say that to each other. Ayaw ko naman makipagplastikan sa kanya rito sa loob ng simbahan. I just smiled at my son. "Siyempre peace kami, anak." "Oh, Lord, please forgive me. Nasa gitna ako ng misa ngunit nagkasala na kaagad ako." "If so, why didn't you greet him po?" "Baby, bakit ba ang kulit mo?" Palihim akong napapikit ng mata dahil sa gustong mangyari ng anak ko. "Peace be with you." Napatigil ako saglit sa paghinga. Ilang saglit pa ay napagdesisyonan ko ng tapunan ito ng tingin at pilit na ngumiti. "Peace be with you." Mabilis kong saad na kaagad ring ibinalik sa harap ang paningin. "Yay! We are already at peace! I am so happy!" Nakangiting ginulo ko ang buhok ni Matt at ipinasandal ito sa aking hita habang nakatingin pa rin sa harapan. I acted as if I did not notice him intently staring at me the whole time hanggang sa tuluyan nang natapos ang misa. He might think that I really mean what I have said earlier, ha? Asa siya. "Mommy, Daddy, let's go to Jollibee!" Pagkalabas namin galing simbahan na iyon na kaagad ang sinabi ni Matt, habang hawak-hawak ko ang kamay niya samantalang buhat-buhat namin si Feli ng kanyang ama. "Baby, hindi ba sabi ko pagkagaling sa church, diretso na tayo sa bahay?" Pagpapaliwanag ko rito. Hindi ko na narinig ang pagreklamo ng anak ko ngunit nang tiningnan ko ito'y nakita kong pagnguso nito. Nakarating na kami sa kotse kaya pinagbuksan ko na kaagad ang mga bata upang paunahin silang papasukin. Akmang susunod na ako ngunit laking gulat ko nang biglang may nagtulak pasara ng pinto ng kotse. "Sa unahan ka na umupo," he said. Hindi ko na lamang tinuloy ang sanay pagtingin sa kanya dahil boses pa lang ay nagsitayuan na kaagad ang mga balahibo ko. "Hindi na, dito na lang. Pinagbigyan na kita kanina, kaya sana ngayon ako naman." "What the? Sino ba siya?" Akmang magsasalita na ako nang maunahan ako nito. "Isipin mo ang kambal. Magsisiksikan sila sa likuran. Saka nagmumukha akong driver habang mag-isa sa harap po." Wika pa nito. "Mukha ka naman talagang driver." Bulong ko pa at inis na tumalikod rito. Fine, that's what he wanted. Akala niya siguro hindi ko kaya. I will do it. Kung yan na magpapatigil sa kanya sa pang-iinis sa akin. Alam kong hindi siya titigil hanggat hindi ko napapatunayang wala na siyang epekto sa akin. Yun naman ang alam niyang paraan para sirain ako, hindi ba? Umikot ako patungo sa shotgun seat at bubuksan na sana ang pintuan nang bigla ulit itong magsalita. "You sure hindi na tayo dadaan sa fast food chain?" Ngayon ko lang namalayang nakasunod pala ito sa akin paikot dito. "No, hindi yun tama base sa paniniwala ko." I answered plainly. "Why? Bakit nung tayo pa ay dumadaan naman tayo sa kung saan para kumain after natin magsimba?"
Inis akong napatikim sa sinabi nito. Bakit bang hilig niyang maghalongkat ng nakaraan bilang kontra sa mga desisyon ko? That's all in the past, Valiente. Matagal na yon, kaya may mga bagay na nagbabago. But why? Look at our son. He looks sad. Maiintindihan na yon ng anak ko. Nasanay na sila. Sinanay ko na sila. I answered. Hindi ko na ito narinig pang sumagot, kaya hinawakan ko na ulit ang pinto upang buksan ito. Ngunit bigla itong nagsalita muli. Pero nakakaawa siya, oh. I know he really wants to go there. Alam mo, kung gusto mo pumunta kang mag-isa, ang kulit-kulit mo. I suddenly exclaimed. Medyo nakaramdam pa ako ng pagkapahiya dahil nasa harap lang kami ng simbahan at marami pang tao ang nagsisidaanan. Sorry na, kalalabas lang natin ng simbahan, nagagalit ka na kaagad. Masama ko itong tiningnan at kaagad namang inirapan. What is wrong with him? Bakit kung maka-akto siya ay parang sobrang close namin? Parang wala siyang kasalanan at talagang ako pang naiilang sa aming dalawa? Mami, Daddy, hindi pa po ba tayo uuwi? Laking pasasalamat ko na lang sa anak kong si Matthew. Dahil sa biglang pagsabat nito, napansin ko itong naglipat ng tingin sa anak ko ngayon ay nakalabas ang ulo sa bintana ng kotse. Kaya ginamit kong pagkakataong yun para pumasok sa loob. Wala sa sariling napahigit ako ng hininga nang tuluyan ko ng maisara ang pintuan. This is my first time to sit here after almost 5 years. Binaliwala ko na lang ang kakaibang pakiramdam kong yon. Diretsong tumingin sa labas ng bintana. Maya-maya pa'y bumukas ng pintuan ng driver's seat. Hudyat ng pagpasok nito. Kaya mas itinoon ko ang atensyon ko sa labas. Masyado na yata akong nag-overreact. Na pati amoy ng bahaging ito ng kotse ay ayaw ko nang malanghap. Kulang na nga lang hindi ako huminga. Ewan ko ba? Ako kasi yung tipo ng tao na isa sa mga bagay na nagpapaalala sa akin sa mga bagay-bagay ay ang amoy. At hindi ko ito kayang pigilan dahil kusa talagang nagre-react ang katawan ko. Damit, Althea. Althea, Han. Tila ba'y may kung anong yumugyug sa akin pabalik sa realidad nang marinig ko ang pagtawag ng lalaking yun na ngayon nasa gilid ko na pala at abala sa pagmamaneho ng kotse. Para akong tulog habang nakabuka ang aking mga mata dahil sa lalim ng iniisip ko. Hindi ko na namalayang malapit na pala kaming makarating sa mansyon. Mommy? Otomatikong umikot ang paningin ko nang tawagin ako ni Matt. Yes, baby? Nakita kong pagsimangot ng mukha nito na para bang nagtatampo. You're not listening. Kanina pa po ako nagtutok dito. What? Ganoon na ba talaga kalalim ang iniisip ko? Na pati si Matt ay hindi ko na napapansin? What's wrong with me? I'm so sorry, baby. Mommy's in a deep thinking. I'm sorry I wouldn't be able to listen to you. Pwede bang ulitin mo po ang sinabi mo kay Mommy kanina? Malambing kong saad na mas ikinahaba ng nguso niya. Mommy, sobrang haba po ng sinabi ko. My mouth is already tired. Saad nito kasabay ang pagbagsak nitong pasandal sa sandalan ng upuan. Shoot, swear, I didn't hear even a single word he said. I extended my left arm as I tried to reach for him. I'm sorry, anak. Nagtatampo ka ba kay Mommy? Hindi po. I still love you. Wala sa sariling napangiti ako sa sinabi nito. Thank God. I love you too, baby. I answered smilingly before I went back to my position. He talked about his classmates in his old school and his teachers. Namiss niya raw sila, lalo na sina nanay at tatay at mga kapatid mo. He suddenly talked. Nanatili lang na diretso ang mga mata ko sa labas ng bintana. Okay, I simply replied. I actually don't have any plans on enrolling my twins to another school. Gusto kong doon lang sila sa probinsya, hanggang sa matapos nilang elementarya. Meron na silang maraming mga kaibigan at kalaro roon, at alam kong naging malapit na rin ang loob ng mga anak ko sa kanila. Stuck between enrolling them to new school or not? I heard him ask. No, of course hindi ko sila ipapalipat ng paaralan. Sandali lang naman kaming makikitira sa bahay mo. I answered immediately. Makikitira? Sa bahay ko? Hindi ka bisita. May-ari ka ng bahay natin. That's our home, so please quit saying that. Hindi ka nakikitira. He corrected. A house that I once considered as my home. Pero pagkatapos ng bangungot na yon, hindi ko na yata kayang tawagin yun bilang tahanan. It was just a plain house for me. No more, no less. I cleared my throat to compose myself. I don't consider it as a home. Iyon lang ang tanging nasambit ko na ikinatahimik naman nito. Nakarating kami sa mansyon ng matiwasay.
Katulad ng nakasanayan, tulog na naman si Feli habang nakaunan sa hita ng kanyang kuya. Samantalang nakasandal naman sa sandalan si Matt. At mukhang napasarap ang tulog dahil bahagya pa itong nakanganga. Pagkalabas ko sa kotse ay umikot ka agad ako para kunin si Feli. Samantalang kinuha naman si Matt ng kanyang ama. Nauna na akong pumasok ng bahay. Mabuti na lang at hindi ko na nagawa pang katukin ng pinto. Dahil binuksan ka agad ito ng mga kasambahay pagkatapak ko pa lang. Hi po Ma'am Althea, kamusta po ang simba nyo? The talkative maid welcomed me. I just smiled at her. Mabuti naman po. Nakangiting sagot ko rito at kalaunay nagsimula na ako sa paglalakad pataas ng hagdan upang ihatid ang anak ko sa kanyang kwarto. Maingat kong inilapag ang anak kong si Feli sa kama. Tulog mantika talaga tong batang to. Ayaw talagang gumising kahit magtatanghali na. Kaya wala akong ibang nagawa kundi ang bihisan nito habang tulog. Sakto namang sa kalagitnaan ng pagbibihis ko sa anak ko ay pagpasok ng mag-ama sa kwarto. I glanced at his direction. Papasok ito sa kwarto habang buhat-buhat din si Matt. Nahalatang kagigising lang dahil bahagya pa nitong kinakamot-kamot ang kanyang mata. Baby, magbihis ka na. Hinanda ko na dyan sa kama mong susuotin mo. Upo ka muna dyan at magpahinga. Maligo ka after, alright? I said. My baby just tiredly nodded his head. Yes po, he answered. Nagpatuloy na ako sa pagbibihis ng kanyang kambal. Ayaw talagang magising itong batang to. Didilat lang saglit at maya-maya pipikit ulit. At hahayaan ako sa ginagawa ko sa kanya. Sleepyhead. I heard him adoringly commented. Manang-mana sa mami oh. He added after. I just ignored him. Yes, Daddy. She and Mommy likes to sleep. My son agreed. Matapos noon ay tumahimik na ulit ang buong silid. Hanggang sa tuluyan na akong matapos sa pagbibihis sa hanggang ngayon ay tulog pang si Feli. Hinayaan ko na lamang itong matulog doon at nagpaalam na sa kanyang kuya at binili na bantayan ng kapatid niya. He even tried to talk but I ignored him as if I didn't notice him. Bumaba ako at nagtungo sa kusina upang tulungan sana ang mga kasambahay na maghanda ng tanghalian. Ngunit hindi nila ako hinayaang tumulong. Hanggang sa tuluyan na silang matapos. Sakto namang narinig ko ang boses ni Matt na abala sa pagkukwento na mukhang kabababa lang ng hagdan. Nagtungo ako sa pintuan ng kusina at bahagyang sumilip at tama nga ako. They were with their father. Buhat-buhat nito si Feli na mukhang tulog pa rin. Habang nakasandal ang ulo sa balikat ng kanyang ama. Habang nakahawak ang libreng kamay nito kay Matt na ngayon panay pa rin sa pagsasalita. Yes po, did you know Daddy? I have friends named Aaron at ang galing niya pong maglaro ng Chinese garter kahit na boy po siya. Oh, hindi siya bakla? Hindi po siya bakla, beke po siya, yun ang sabi niya po sa amin. Huwag daw po namin yung sabihin kay papa niya po dahil mapapagalitan daw po siya. Sagot pa ni Matt. Ano na naman bang pinag-uusapan nila at nasali na naman ang baklang kaklase nitong si Matt? Oh, alright. Becky, it is. He giggled as they continued walking towards our direction. Nag-angat pa ito ng paningin kaya hindi ko inaasahang magsalubong ang mga mata naming dalawa. Nakita ko pa kung paano maningkit ang mga mata nito, buhat ng kanyang pagngiti, na animoy wala itong problema. Mabilis akong nag-iwas ng tingin at binalingan ng anak kong si Matt. Come baby, tanghalian na. May fried chicken oh. Nakangiting saad ko habang nakalahad ang kamay ko sa kanya. Tila ba ay natakam ang anak ko nang makita nito ang fried chicken. Kaya nagtungo kaagad ito sa hapagkainan. Marinig nga naman nito ang pangalan ng paboritong ulam nila ng kambal niya. Althea, Feli is still sleeping. I don't know how to wake her. Naglakad ako papalapit dito nang sabihin niya yon. At sinenyasan nitong kukunin ko ang anak ko. Kaya kumilos kaagad ito at maingat na inilipat sa akin ang tulog kong anak. Naggising ba siya kanina? I coldly asked. Yes, she is. She even told us that she smelled fried chicken. He explained. Tinalikuran ko na lamang ito at naglakad pa palabas ng dining area. Habang buhat-buhat pa rin ang tulog kong anak. Marahan kong inilapit ang bibig ko sa kanyang kanang tenga. Baby, wake up na. I tried to wake her pero umungol lang ito. Yes, she can hear. Pero sobrang hina at hindi niya naiintindihan ng salita. At tanging ingay lang dahil nga sa impeksyon noong pinagbubuntis ko pa lang silang dalawa ng kuya niya. Marahan kong hinipan ng pawisan nitong noo na nagpaigtad sa kanya kaya natawa ako. Baby, I called again kahit na alam kong hindi nito maririnig ang pinagsasabi ko. But I knew she knew that I am waking her up. She moaned as she slowly opened her eyes.
Nagtagpo ang mga mata namin kaya automatiko akong napangiti at umakto na kunwari may hawak akong fried chicken at kinain ito. I acted as if I did really ate it. Bigla na lang tumalon ng puso ko sa tuwa nang makita kong sumenyas ang anak ko na gusto niya ng kumain. Alam ko naman kahit inaantok pa ito'y naaamoy pa rin niya ang paboritong ulam nila ng kambal niya. Nagtungo na nga ako sa kusina at pinaupo ang anak ko sa tabi ng kanyang kambal. Buong akala ko'y nagsimula na silang kumain ngunit pagkarating ko roon ay doon ko lang nalaman na hinihintay pala nilang bunso bago kumain. May nakahanda pang plato na may lamang kanin at ulam na fried chicken. Sa katabing plato ni Matt, kaya sigurado akong siya ang naglagay nun. Uupo na sana ako sa upuang katabi ni Feli upang gitnaan namin siya ng kuya niya. Nang makita ko ito sa tabi mismo ng upuan ko. Sit here, hon. I automatically shook my head. No, doon na ako sa tabi ni Matt. I rejected him. Paano yan? Nandito ng plato mo. He said trying to stop me. Di kukunin ko. I answered immediately and was about to take my plate. But then he talked again. Hindi ba sabi ni nanay hindi na pwede maglipat-lipat ng upuan dahil malas yon? That made me stop for a while. Inis akong tumikhim at kalaunay umupo na roon. Dala mo kasi ang kamalasan. I whispered. Pero alam kong naririnig niya yon. Dahil ramdam ko ang titig nito sa akin. Hindi ko na lang ito pinansin at nagsimula ng kumain. Siya naman kasi talaga ang may dala ng kamalasan. Minamalas ako dahil sa kanya eh. Palagi naman kasi sa tuwing nasa paligid ko siya. Sira parati ang araw ko. We started eating. Buti na lang at hindi na ako ginulo ng lalaking ito, kaya matiwasay kong natapos ang tanghalian ko. Pagkatapos niyon ay sinamahan ko ng mga anak ko sa living room dahil nagpresenta ng mga katulong na silang magliligpit ng mga pinagkainan namin. Daddy, can we bring our toys here? Pwede po ba kami mag-play dito po? Nasa gitna kami ng panonood ng telebisyon nang biglang magsalita si Matt na ngayon hawak-hawak ang cellphone ko. Yes, you can, baby. Gusto niyo bang ipakuha? I will ask Yaya to get it. He replied. Tuwang-tuwa namang napahiyaw ang baby ko. Katulad nga ng ginusto ng anak ko, inutusan nitong isa sa mga kasambahay na kunin ang mga laruan ng bata sa kanyang kwarto. Nagulat pa nga ako nang makitang sobrang dami pala ng dala ng katulong. Kaya mabilis akong tumayo at tinulungan siya sa pagdala ng mga yon. Diyos mio, bakit sobrang dami naman ata nito? Wow, I feel like I'm in the toy kingdom! Masayang saad pa ni Matt nang matapos ng paglapag ng mga laruan sa carpet malapit sa upuan. And so they started playing. Mukhang ang saya-saya pa ng kambal at tila'y iniisip talaga nilang nasa toy kingdom sila. Masyado na akong nag-e-enjoy na pinapanood ang mga bata. Kaya huli na nang mamalayang kung may tumawag pala sa cellphone ko. Tumawag si James. I wonder anong kailangan ng mokong na ito. Baka magpapasama ulit ito or whatever. I dialed his number. Wala pang pangatlong ring ay sinagot na kaagad niya ang tawag. Althea! Mabilis kong inilayo ang cellphone ko sa tenga ko nang bigla itong sumigaw. Diyos mio, pipindutin ko pa naman sanang loudspeaker. Mabuti na lang talaga at hindi ko ginawa, kundi yanig itong buong mansyon sa lakas ng boses niya. Naman, James bakit ka ba sumisigaw? Pagalit kong saad dito. Medyo hininaan ko pang boses ko lalo na nang mapansin ko ang paglingon nitong katabi ko sa akin. Sorry naman, nakakainis ka kasi. Saad pa nito sa nagtatampong tono. Wow, ano na naman bang nagawa ko? Hindi ko na alam kung natatawa ba ako o naiinis dahil sa inasta ng isip batang to. Talaga naman, bigla na lang tatawag at sisigawan ka. Sinapian na naman ito ng kainipan panigurado. Kasi naman, ayaw akong kausapin ni Aiko. I suddenly giggled upon hearing him. I tried to control myself. Pero hindi ko talaga napipigilan at natawa talaga ako dahil sa rasong iyon ni James. So, bakit akong sinisisi mo? I asked. Kasi, hindi kita sinisisi. Tinawagan kita kasi hihingi sana ako ng tulong sa'yo. He said. Magsasalita pa sana ako nang bigla akong makarinig ng peking pag-ubo nitong lalaking nasa gilid ko. I glanced at him and so I caught him intently staring at me. Ibinalik ko na lang ang mga mata ko sa harap. Ano yun? I asked. Pumunta ako sa bahay niyo kanina para sana isama ka kina Aiko. Teka, ano ngang problema? Napakamot na lamang ako sa noo ko nang hindi nito sinagot ang tanong ko. Si Aiko nga, nagtatampo sa akin. Inakusahan niya ako sa pambababae where in fact, hindi ko naman yun kayang gawin. Ayaw niya akong paniwalaan kaya ikaw sana ang magsasabi sa kanya. I know she would listen to you. Napailing na lang ako.
Ano ba kasi ang ginawa mo at naakusahan ka ni Aiko ng ganyan? Na-late na lang ako ng 5 minutes kasi kumain pa kami ni Ninya galing sa trabaho. Hindi ko naman kasi alam na tatawag siya at gusto ng date.